Kayo ho ba ay natanong na? Meron na ho bang nagtanong sa inyo ng ganito? Open-minded ka ba? Natanong ka na ba ng ganon? Saan ho ginagamit yan? Networking. Pagka may nagtanong ng open-minded ka ba, nagpo-propose siya na kapag open-minded ka, may kikitain ka dito. Pag open-minded ka, may pagpapala ka. Yan po ang unang bitaw para po tayo ay maakit. Open-minded ka ba? Kaya tanungin mo katabi mo, open-minded ka ba? Siguro pag sinabing pag may pagpapala, pero kayo, tatanungin ko kayo, kung ito po ang iaalok sa inyo, open-minded ka ba pagdating dyan? Open-minded ka rin ba dyan? Sino sa inyo naniniwala may pagpapala sa pagbibigay? May pagpapala po sa pagbibigay. Kaya maganda ho sa araw na to, maging bukas po ang isip at puso natin sapagkat ito po ay turo at prinsipyo na nasa Biblia na gusto ng Panginoon maranasan po natin. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po'y babasa ng salita ng Diyos. Let's read in 1 Chronicle 29:13-17. Sabi po dyan, this is David praying. Sabi po niya, O our God, we thank you and praise your glorious name. But who am I and who are my people that we could give anything to you? Sabi niya, sino ba naman ako at sino kami para makapagbibigay kami sa iyo? Everything we have has come from you. And we give you only what you first gave us. We are here for only a moment, visitors and strangers in the land, as our ancestors were before us. Our days on earth are like a passing shadow, gone so soon, without a trace. O Lord our God, even this material we have gathered to build a temple. Kasi po si David po, ang heart's desire niya, ipagpatayo ng malaking templo ang Diyos. To honor your holy name comes from you. It all belongs to you. I know, my God, that you examine our hearts and rejoice when you find integrity there. You know I have done all this with good motives, and I have watched your people offer their gifts willingly and joyously. Lord, we thank you. We are so joyful today to be in your presence, to hear your word, and most of all, we are so joyful because you have given us so much. Panginoon, nagpapasalamat kami sa mga bagay at pagpapala sa buhay namin na ibinigay niyo na po sa amin, Lord. You have blessed us. Materially, spiritually, physically, in all aspects in life, you have blessed us. So Lord, today we are opening our hearts and our minds to you, that you would speak to us so that we would learn the principle of giving, Lord, because there is blessing in giving. Lord, we honor you today. We worship you in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin na malakas ang Panginoong Diyos. Alam niyo ho, si King David ay may heart's desire na pagtayuan ang Diyos ng magarang templo. Siguro, hindi natin matutumbasan yon. Wala naman siguro dito nag-iisip na pagpapatayo. Meron ba dito? Nag-iisip na ipagpapatayo ko ang Diyos ng malaking templo. Meron ba? O walang nangangahas kasi mabigat ho yun. But David, in his heart of hearts, he wanted to build God a temple. Kaya nga po, maaring tayo, hindi naman natin pangarapin na ako magpapatayo ng templo ng Diyos. Pero tayo po ay nasa templo para sa sambahin ang Diyos. Tama po ba? Sa templo, ginagawa ang sama-samang pagsamba. At sa sama-samang pagsamba, bahagi po lagi ang pagbibigay ng pagsamba. Giving has always been part of worship. Sino dito nagpunta ngayon sa church para i-worship si Lord? Now, part of worship is giving. We give Him praise. We sing songs to Him. We give Him our blessings so that we would honor Him. Giving has always been part
of worship. Kaya mahirap makasamba, hindi tayo makakasamba sa Diyos nang hindi tayo nagbibigay kasi ang pagbibigay ay parte. Ulitin ko po, mahirap sambahin ng Diyos na hindi ka nagbibigay kasi parte ng pagsamba ang pagbibigay. Ito man ay papuri, paglilingkod, o sa material na bagay, ikaw ay nagbibigay sa Diyos, ito'y bahagi ng pagsamba. Maliwanag ho ba? At sa unang pagkakataon na naitala po ang pagsamba sa Bible, meron na ho silang ibinibigay sa Diyos. Kasi nga, parte ng pagsamba ang pagbibigay. Ito po'y si Abel at si Cain. Ano po? The first ever recorded worship involves an offering to God. Ano po? Naghandog sila sa Diyos. Kasi po, parte, ulitin ko po, parte ng pagsamba ang pagbibigay sa Diyos. Ano? Naghahandog ho tayo sa Diyos. Ano po? At alam na natin nangyari sa storya, yung handog ni Abel, tinanggap ng Diyos, yung handog ni Cain, tinanggihan ng Diyos. Sapagkat hinahandugan ni Cain ang Diyos ng bagay na hindi karapat-dapat para sa Diyos. Kaya tinanggihan yun ng Diyos. Ang tinanggap niya yung kay Abel. At alam na natin ang istoryan ho. Nagselos si Cain at napatay niya si Abel. Ano po, malungkot na pangyayari. Ano? But giving has always been part of worship. And we worship God through our blessings. Tama po ba? Isang paraan, kapatid, pakinggan mo ko, para masamba mo ang Diyos sa pamamagitan ng pagpapalang natatanggap mo sa Kanya. Isang paraan para masamba mo siya ay sa pamamagitan ng pagpapalang mayroon ka. At alam niyo ho, bakit po ganon? Kasi sino sa inyo nagsasabi, laging nagbibigay ang Diyos ng blessing sa inyo? Sino dito? Binibless kayo ng Diyos? You are not empty-handed. Ano ho? Kaya pagdating po sa pagsamba, ayaw po ng Panginoon na empty-handed tayo. Kasi hindi ginawa ng Diyos na empty-handed ang ating buhay. No? Laging may pagpapalang inaabot ang Diyos sa atin. Tama ho ba? Totoo ba yun? May inaabot na pagpapala ang Diyos sa atin? Kasi galing sa kamay niya yun eh. No? Bakit ganon? Tingnan niyo po. Sabi po sa Exodus, ano po, there is a feast. 3 times a year may feast po, may kapiestahan. Sa piyesta na yun, pinaparangalan ng Diyos at sinasamba ang Diyos. Pero sabi ng Diyos, sa 3 piyesta sa loob ng 1 taon na yan, hindi kayo pwedeng humarap ng walang dala. Ano ho? Kailangan maghandog kayo. Ano po, sabi po dyan, you shall observe the feast of the unleavened bread for 7 days. You are to eat unleavened bread as I commanded you. At the appointed time in the month of Abib, ito kasi po yung panahon na inaalala nila yung paglabas nila sa Egypt. For in it you came out of Egypt. Ito yung panahon na pinalaya ko kayo. Kaya ang sabi ng Panginoon, and none shall appear, no one shall appear before me empty-handed. Walang haharap sa akin na walang dala. Mabigat ang ng Panginoon, ha? Bakit ganun kabigat yung sinasabi niya? Walang haharap sa akin ng empty-handed. No one shall appear before me empty-handed. Bakit ganun kabigat? Kasi nung panahon yun, tingnan niyo po for in it you came out of Egypt. Sa panahong ito, lumabas kayo sa Egypt. Ano ba nangyari nung lumabas sila sa Egypt? Well, nung lumabas po sila sa Egypt, ito po ang nangyari. Tumigil ulit. Ito po ang nangyari. Pakinalam po. Ano po? I will grant you, sabi po dyan, I will grant these people favor in the sight of the Egyptians, and I shall be that when you go, sabi ng Panginoon, pag umalis kayo ng Egypt, ano raw po? You will not go empty-handed. In other words, hindi sila lumabas ng Egypt nang walang dala. Pinagpala sila ng Diyos. Sa buhay natin, we are not living empty-handed. Tama po ba? Tama po ba? Kahit munti. Kasi itinutumbas kasi natin yung pagpapala natin sa iba eh. Pero ang pagpapala ay pagpapala. Tama ho ba? Pero yung pagpapala na yon, gaano man kalaki o karami yan, o kakarampot sa tingin mo, yan ay binibigay yan ng Panginoong Diyos sa atin. Ano po? God never left us empty-handed. And because of that truth, mga kapatid, we cannot worship Him empty-handed. Ano po? Mahirap yung empty-handed tayo. Para nating sinasabing ganito, hindi ako binless ng Diyos. Walang binigay man lang sa akin ng Diyos kahit ano.
Nakukuha niyo po ako? Parang sinasabi natin, wala man lang ako natanggap kay Lord, kaya wala ako ibibigay sa Kanya. Kasi nagbibigay tayo ayon sa natatanggap natin sa Kanya. Tama po ba? You cannot give what you do not have. So we give because we have received. Amen ho ba doon? We give because we have received from God. And it is part of our worship. At bakit po ang tao, madalas po ganoon, why are people not open to giving? Bakit pagdating sa, pag inalo ka ng pagkakakitaan, open-minded ka? Naloloko ka na nga doon eh. Nabubudol ka na nga doon, na-scam eh. Pero willing ka kasi pinapangakuan ka ng magti-triple yan, lalaki ang pera mo, Pero pagdating sa area of giving, people are not that open-minded. Why? Bakit to kaya? Pati kaya open-minded ng tao pagdating dyan? Well, we think that when we give, we become empty. Akala natin nawawalan tayo, nauubusan tayo pag nagbibigay tayo. Totoo ba yon? Tayo nga ba ay nawawalan at nauubusan pag nagbibigay tayo? Anong totoo dun? Is it true that when we give, we become empty? Or nababawasan ang anumang meron tayo? The truth is this. Pakinggan niyo po ko. When you give, whether you give to God or you give to people, the truth is this. Hindi po to fake news. Totoo po to. Givers always have more. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Ang nagbibigay ay laging meron. Laging mas marami ang natatanggap ng nagbibigay. Givers will always have more, and that is the truth. Why? Ano po sabi sa Bible? What you sow, you shall reap. Ano mang itinatanim mo, aanihin mo yun. Hindi yun nawawala ng bunga sa buhay mo, kapatid. Huwag mong panghihinayangan kasi lalo ka pang pagpapalain ng Diyos. Hindi po ako ang nagsasabi nito, ang Bible po ang nagsasabi nito. Na tayo na mga binibless ng Diyos ay kailangang matuto rin tayong maging katulad niya na nagbibigay sa iba. At nagpaparangal tayo sa Diyos na pinagmumulan ng pagpapala natin. Amen o ba doon? At huwag ka mag-alala, givers will always have more. Laging magkakaroon at laging marami ang meron ang nagbibigay. At patutunayan ko po yan sa Bible, sabi po dyan, each of you should give what you have decided in your heart to give. Dito po, ayaw po kasi ng Diyos ng napipilitan. Ayaw ng Diyos na tayo po ay reluctant o napipilitan lang. Not reluctantly or under compulsion, for God loves a... Sino ho ang mahal ng Diyos? Yung cheerful siya sa kanyang ibinibigay. Kasi pwede pong nagbibigay tayo pero hindi cheerful yung puso natin. Nagdudusa, nalulungkot, nangihinayang. Tinitignan din pala ng Diyos yung nararamdaman natin. Masaya ba talaga tayo? Sabi doon kay David, and I saw your people give joyously, willingly and joyfully. Kapatid, pag nagbibigay ka ba sa Diyos o sa kapwa mo, masaya ka ba? Kasi ayaw ng Diyos ng hindi tao sa puso eh. Ayaw ng Diyos na pinilit lang. Kaya kung ayaw mo magsimba, hindi ka pipilitin ng Diyos. Maniwala ka, ang Diyos hindi mamimilit. Gusto niya kusang loob. Kusang loob. Nauunawaan ng puso mo. Ano ho? At kapag ikaw ay naging gano'n na, kapatid, andiyan pa ho ba kayo? Ano naman ang gagawin ng Diyos? Ibig sabihin, ano naman ang gagawin ng Diyos? O sige, mahal mo na nga ako. Kasi cheerful giver ako eh. Mahal mo ako. Bukod sa mahal ka ng Diyos, kapatid, bukod sa mahal ka ng Diyos. Now, hindi naman sinasabing hindi na mahal yung hindi cheerful giver. Mahal din ng Diyos, kaya lang, ang puso ng Diyos nandoon sa mga masayang nagbibigayan ho. It touches the heart of God, in other words. It touches the heart of God. At anong gagawin ng Diyos? Because it touches the heart of God, and God is able to bless you abundantly. Sino naniniwala kaya ng Diyos gawin yun? God is able to bless you abundantly.
Kaya kanyang i-bless ng masagana. Kasi we can never outgive God. Ever. If you are able to bless God, He is able to bless you even more. Amen po ba? Even more. And God is able to bless you abundantly so that in all things at all times, having all you need, pati yung need mo, kakatagpuin ng Diyos. Amen po ba? Because when you give, you meet the needs of others. You meet the need of the kingdom of God. But when you meet the needs of others and you meet the need of the kingdom of God, God will meet your own needs. Amen po ba? Alam niyo po bakit sinabi ni Paul sa Philippians, "For my God shall supply all my needs, all your needs according to His riches and glory through Christ Jesus." Because when Paul was in prison, nasa bilangguan si Paul, pinoprovide po siya ng mga kapatiran. Bine-bless po siya. Kaya sinasabi niya, ang Diyos ko ang magbe-bless sa inyo. Kasi bine-bless niyo ako. Yung sarili mong pangangailangan kakatagpuin ng Diyos, kapatid. Naniniwala ka doon? Having all that you need, you will abound in every good work. Napakagandang gawin ang magbigay. Naniniwala kayo doon? Napakagandang gawin. Kasi by nature, ang tao ay maramot. By nature, ang tao ay makasarili. Pero pag tayo po ay nabubuhay, na tinutularan natin ang katangian ng Diyos, kapatid, na tayo nagbibigay sa Diyos at sa kapwa natin, it touches the heart of God. It meets your own needs. Ano po? And you will be blessed abundantly by God. Hindi ka pababayaan ng Diyos. So, those who give will always have more. That's what I believe. That's what is the Bible is telling us. Now, bakit po, paano po ba dapat magiging open tayo dito? Kasi kailangan open tayo eh. At hindi po ako mahihiyang magturo sa inyo. Ano po? We need to be open to giving. At paano mo magagawa yan? Una, kailangan makita mo ang pagbibigay na malaking karangalan. Malaking karangalan, hindi siya malaking kabigatan. Hindi siya malaking kawalan sa'yo. Kailangan makita mo siya na ito'y malaking karangalan sa'yo. At hindi ito kabigatan o kawalan sa'yo. You must see it as an honor. It's an honor to give. Tingnan niyo po paano nakita ni David yun. Sabi niya, "O our God, we thank you and praise your glorious name. But who am I and who are my people that we could give anything to you?" Tingnan niyo po, sabi niya, sino ba ako at sino ba kaming lahat na mga anak mo na makapagbibigay sa'yo? Kinukumpara niya yung tao sa Diyos. Ibig sabihin, kung Diyos ang binibigyan natin ng handog, sino ba naman tayo? Siya ang may-ari ng langit at lupa. At ang sabi niya, lahat ng meron kami galing sa iyo. Naniniwala kayo ron? Everything we have has come from you. Lahat ng meron kami galing sa iyo, Lord. Kailangan nyo na maging tingin natin dito. Lord, lahat ng meron ako galing sa iyo. Kaya kung may kailangan, Panginoon, sabihin nyo lang. Kung may kailangan, Panginoon, because everything I have came from you. And we give you, sabi dyan, only what you first gave us. Tanong ko, sino unang nagbigay? Tayo o ang Diyos? We give you only what you first gave us. Yung negosyo mo, bigay ng Diyos yan. Yung maganda mong trabaho, bigay ng Diyos yan. Yung talino mo, bigay ng Diyos yan. Yung lakas mo, bigay ng Diyos yan. Tama po ba? Bago ka pa nagkatrabaho, nagtagumpay sa negosyo, binigyan ka na ng Diyos. Nagbigay na siya sa'yo. Hindi yan galing sa'yo. Tingnan nyo, iba-iba yung kapasidad natin at kakayanan. Bigay ng Diyos yan. We need to see it in that aspect that God has given us everything we have. Not only the material things, but even the skills that we have, it is given by God. Bigay lang yun ng Diyos. At ang sabi niya, "O Lord our God, even this material we have gathered to build a temple." Kasi po, alam niyo ginawa ni David, nag-ipon siya na nag-ipon ng kayamanan at mga materyales. Kasi sa kagustuhan niyang ipagpatayo ang Diyos ng magarang templo. At ang sabi niya, "We have gathered to build a temple." For what reason? Anong reason?
To what? To honor your holy name. Para maparangalan namin ang dakila mong pangalan, Panginoon. Alam niyo, napakaganda ng heart ni David, ano? Lord, gusto naming i-honor ang pangalan mo. And what do we do in the temple? We worship God. We honor His name. Ano po? To honor your holy name comes from you. It all belongs to you. Lahat pala sa Diyos yan. Pambihira. Paano ka pa paano ka pa mag-hesitate? Kapag nakikita natin tong karangalan para sa atin, hindi ito kabigatan, hindi ito kawalan, magkakaroon tayo ng kasiyahan sa puso natin. Amen ho ba? Kakaroon tayo ng kasiyahan sa puso natin. Why is it an honor? Because, number one, because of His greatness and our nothingness, we see Him for who He is. You may not see Him with your own eyes, but your faith sees who God is. Ikaw ang Diyos eh. Tao lang ako. At wala ako kung wala ka. Sino niniwala wala tayo kung wala ang Diyos? Wala ako kung wala ka, Lord. Ulitin ko, wala tayo kung wala ang Diyos. We see our nothingness and we see His greatness. So when you give, you are feeling that honor to give unto the Lord. Ano? Because you see His greatness, you compare it with your nothingness. Because everything came from Him, di ba? For what we give is only given by Him. Tingnan niyo po, ang bait ng Diyos. Yung ibibigay mo, Kanya pa galing. Di ba? Andiyan pa ho ba kayo? Yung ibibigay mo, Kanya pa galing yun. Sa Kanya pa galing yun. Ano tingin natin sa pagbibigay? Honor o horror? Kinatatakutan natin. Ako, yan na naman, nagsasalita na naman si pastor ng kung ano-ano doon. Diba? Honor ba to o horror sa'yo? Diba? Sana po honor ang tingin natin. Lord, it's an honor for me to give unto you. And because it's an honor for me, I will give you the best. I will give you the best. Alam niyo po, pinanggalingan nating relihiyon yesterday yata yun, or the other day, napadaan kami ng aking asawa sa isang malaking simbahan. Sabi niya, naku, laki naman ng simbahan na yan. Paano kaya nila napatayo yan? And aalala ko dati, pagka merong buslo na ginagano, kumakalansing ang lahat ng mga nilalagay. Kleng, kleng, kleng. Matagal na akong wala doon, di ko na alam kung ganun pa rin eh. Baka ngayon, check-in na yung nilalagay. Di ko alam. Puro kleng, kleng. Nabot niyo yun? Nasusubaybay yung sinasabi ko? Galing din ba kayo doon na pag yung kulay pula yun sa church namin, may stick yun. Ito, gaganong-ganon yun. Tapos, kleng, kleng, kleng. Alam niyo na yung laman. Bariya-bariya. Pero laki ng simbahan, pampihira. Pampihira. Sana po, pagdating sa Diyos, hindi natin to kinatatakutan. Amen ho ba? Hindi mo to kinatatakutan. Ito po ay karangalan para sa atin. Ito'y karangalan para sa atin. Ano ho? Pangalawa, you are open to giving when you see it as an honor. Hindi ito kabigatan, kawalan, kundi karangalan sa iyo. Pangalawa, nakikita mo to hindi lang sa panahong ito. Minsan kasi ang tingin po natin sa pagpapala para lang sa ngayon. Ano po? You see it in the light of eternity. Kinakailangan makita mo lampas sa buhay na to. Kinakailangan makita mo ang kabuuan. Ulitin ko po, yung kabuuan. Hanggang saan aabot ang pagpapala mo? Hanggang saan? Hanggang dito lang ba? O hanggang sa eternity? Will it reach eternity? Will our blessings reach eternity? We need to see it in the light of eternity. Ano po sabi niya? Nagsabi siya, ganito raw ang buhay nating mga tao. We are here for only a moment. May moment lang tayo sa mundo. Visitors, mga bisita lang tayo sa mundong ito. And strangers, mga estranghero. In the land as our ancestors were before us. Tulad ng mga nauna sa atin. Tayo ay pansamantala lang din sa mundong ito. Baka nakakalimutan ho natin, mga kapatid. We are only
just for a moment, strangers and visitors on this world. Our days on earth are like a passing. Di nyo ba napansin ang bilis ng panahon? Sa aming, yung may edad na, disadvantage sa amin yung mabilis ang panahon eh. Yeah. Sabihin, palapit ka na ng palapit. Sa di ba? Disadvantage eh. Pero yun ang katotohanan eh. Salamat nga eh. Buhay ka pa. Yeah. Kaya yung buhay ka pa lang ngayon, magpasalamat ka na. Diba? Because our days are like passing shadow, gone so soon without a trace. Wala na. Wala na tayo. Sinasabi po ni David dito, gaano kapansamantala ang buhay. Pero sa buhay natin, nakatuon lang tayo lagi sa makakamit natin. At kapag ganun po, sometimes our treasures can become a trap. Sabihin natin malakas, trap. Nagiging trap ang treasure sa atin when we treasure it so much. When we treasure our treasure so much, it becomes a trap. Natatrap tayo dun. Kaya pala prinsipyo at katuruan sa Bible, nagle-let go tayo ng blessing kasi pwede tayong matrap ng blessing. Amen po ba? Ayaw ng Diyos na matrap ka ng blessing. Gusto niya, malaya ka dun. Kaya pag naghahandog ka sa Diyos, tumutulong ka sa kapwa mo, nagiging malaya ka sa trap na yon. Sapagkat sa mundong ito, marami pong natrap ng pagpapala. Diba? Halimbawa, nangihingi ng trabaho, binigyan, nagka-blessing, hindi na nagsisimba. Binigyan ng negosyo, nagtagumpay yung negosyo, hindi na nagsisimba. Tama ba yun? Nagiging trap tuloy yung blessing sa atin. Nasusundan niyo ho ba ako? Nagiging trap yung blessing. Because sometimes we treasure our blessing so much that it becomes a trap. Now, what is the cure? The cure for the trap is giving. When you know how to give, you set free yourself from that trap. Because once we treasure our treasure so much, it becomes a trap. Dalawa lang po yan. Pwedeng ang treasure natin maging trap or mag-transcend yan. Mag-transcend yan, hindi lang sa buhay mo dito, maging sa kabilang buhay, may timbang at bilang ang pagpapalang ginamit mo sa tama or ibinigay mo. Paano ba magta-transcend ang blessing sa mundong ito papunta sa kabilang buhay? Teka, may kabilang buhay ba? Yun nga yung sinasabi ni David dito eh. Bagamat pansamantala tayo dito, meron pong eternal life. Merong heaven. Merong eternity. Yun ang maganda rito eh. Pwedeng maging trap na lang yan o mag-transcend to eternity yung blessing na yan. Paano po? The only way for your blessing to transcend to eternity is to give. Tingnan niyo po, sabi diyan, do not store up for yourselves treasures on earth. Do not store up for yourselves treasures on earth. Now, hindi sinasabing di ka mag-save. Mag-save ka. Hindi naman, hindi naman yung ibig sabihin nito. Where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves, ang sinasabi dito, may masigit ka pang pag-iipunan. Hindi sinasabi dito, huwag ka mag-ipon, mag-ipon ka. Sabi mo sa katabi mo, mag-ipon ka. Mag-ipon ka. Pero may pag-iipunan ka pang masigit. Nakuha niyo ko? May pag-iipunan ka pang masigit. But store up for yourselves treasures in heaven. It transcends from here to there. It transcends from here to there. Store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. Now, the only way for our treasure to transcend to heaven is for us to give. Paano ka mag-i-store ng kayamanan sa langit? Di mo nga alam saan yun. Buti pa yung bangko, alam ko kung saan eh. Di ba?
Mag-i-store ako ng blessing sa bangko. Alam ko paano. Pero paano yung pag-i-store ng treasure sa heaven? Paano? The only way for it to happen is for you to be a giver. A generous giver. No. At yung binigay mo, iniingatan ng Diyos yun. Kung dito nalulugi ka, kung dito sa mundong ito, nabubudol ka, doon hindi ka mabubudol. Amen ho ba? Yun ay iniingatan, hindi mananakaw yun, iingatan yun ng Diyos. At pinapahalagahan yun ng Diyos. Kapatid, alam ng Diyos, pinagpaguran mo yan. Amen po ba? Kaya papahalagahan ng Diyos yan. Dahil para sa iyo, pinaghirapan mo rin naman yan. Pero doon nga nakikita ng Diyos, paano natin tinitreasure ang Diyos sa buhay natin. Huwag natin kalimutan that we are temporary. Everything is temporary. Merong mga tao, yumaman ho sila. Yumaman, at alam niyo po, nawala sa mundo ang pagpapala, naiwan, hindi na ibigay. Ulitin ko po, malaki ang pagkakaiba ng naiwan at naibigay. Yung naibigay, buhay ka pa, binigay mo. Pero yung naiwan, wala ka nang magawa. Namatay ka na lang kasi. Maraming tao, kinamatayan nila ang yaman nila. Iba na ang nagdesisyon, iba na ang nakinabang. Hindi man lang sila nagdesisyon ng buhay sila, ibibigay ko to. Magbibigay ako sa kapwa ko, tutulong ako sa kapwa ko, magbibigay ako sa Diyos. Hindi naging giver. At nung mawala, maraming naiwan, iba nakinabang, iba nagdesisyon. Nasusundan niyo ako? Iba yung naiwan at naibigay. Sana habang tayo po ay buhay, nagbibigay tayo. Amen po ba? Sapagkat alam natin, temporary lang ho tayo sa mundong ito. See it in the light of eternity. Lord, hindi naman forever ang blessing eh. Hindi naman din forever ang buhay ko. Di ba nga, kamamatay lang ni George Foreman? Kilala niyo si George Foreman? O, di alam ko na rin ang edad niyo. Kilala niyo na Manny Pacquiao eh. Di ba? Boksingero nung unang panahon ni Ali, kalaban ni Ali yan. Patay na ho siya, 76. May edad na eh. Bakit meron nga namamatay? Yung sa, anak ng may-ari ng Rustans, 44 years old. Diba? Mayaman yun. Yeah. Aanhin mo. Diba? Sobrang dami, naiwan na lang. Don't forget that you are temporary. Amen po ba? Pangatlo, una, tingnan mo to bilang malaking karangalan. Pangalawa, sit in the light of eternity. Pangatlo, you will be open to giving when we see it as a way for you to show your love for God. When you see it as a way for you to show your love for God. Sino dito mahal ang Diyos? Kung nakikita mo to na paraan paano mo ipapahayag ang pagmamahal mo sa Diyos, you will be open to it. Magiging open ka dito. Ito yung paraan pinapahayag mong mahal mo ang Diyos. Ano po? Tingnan niyo po dito. Sabi diyan, I know my God that you examine our hearts. Now, titigil muna ako doon. Kasi tinitignan ng Diyos ang puso ng tao. Kung mahal ba talaga natin siya, kung tama ba ang motibo nito, kung masaya ba ang puso natin, pag ginagawa natin yon, tinitignan yun ng Diyos. So sabi niya, Lord, ine-examine mo yung puso ko. And rejoice, masaya ka when you find what? When you find what? Masaya daw ang Diyos pag nakikita niya doon ang integrity. Ibig sabihin nakikita ng Diyos, tama yung puso natin. Tama yung dahilan bakit tayo nagbibigay. Tama yung dahilan bakit tayo generous. No. You know, I have done all this with good motives. Lord, alam mo naman, ginawa ko to ng may tamang motibo. Hindi naman para magpasikat, hindi naman para magpayabang o ano man. Lord, ginagawa ko to. Nakita mo tamang motibo ko, Lord. And I have watched your people offer their gifts willingly and joyously. At nakita ko rin naman, Panginoon, yung mga anak mo, ang saya rin nila. Willing din sila. Katulad kaya tayo ng mga taong yon? Katulad kaya tayo? Oh, we are hesitant. We are not open. These people are open to giving. Why? Their hearts would show that they love God. They love God. Their hearts would reveal that they love God. Dito natin mapapakita kung mahal natin ang Diyos, mga kapatid.
Our treasure is a test that will show our hearts. Ito'y isang pagsubok na magpapakita anong puso meron tayo pagdating sa Diyos. Mahal ba natin ang Diyos o mas mahal natin ang binibigay ng Diyos? Think about it. Do we really love Him or we love Him because He's giving the things that we want? Alam niyo, naisip ko nga kanina, Lord, dito mo pala kami tinitignan, hanggang dun lang ang maibibigay namin. Minsan, hanggang dun lang pala. Alam niyo po yung faith natin masusubok hanggang saan natin kayang ibigay sa Diyos. Kung hanggang saan. Naalala ko si Abraham. Si Abraham, sinubok ng Diyos ang kanyang puso. Kung mahal niya ang Diyos at may faith siya sa Diyos. Ang hiningi ng Diyos sa kanya, yung kaisa-isa niyang anak. Ibigay mo siya sa akin. Ibigay mo yung kaisa-isang anak mo. Mabigat ho yun, ha? Hindi hiningi ng Diyos ang kayamanan. Kasi alam ng Diyos, para kay Abraham, ang kayamanan niya si Isaac, pinakaaantay niya yun. Pero doon lang makikita ng Diyos ang puso ni Abraham sa kanya. Ang faith ni Abraham sa kanya. Bigay mo yung anak mo sa akin. Alam niyo po, hindi nag-atubili si Abraham. Ihahandog niya sa Diyos. Ibibigay. Alam niyo po, masusubok kung hanggang saan ang kaya nating ibigay sa Diyos. Hanggang saan tayo? Hanggang ganun lang? Ang Diyos, maniwala kayo, hanggang buhay niya, binigay niya sa atin. Tama ho ba? Pero tayo, kaunti lang. Diba? Nag-aatubil, hindi tayo bukas doon. Masusubok kasi titingnan ang ating puso kung mahal natin ang Panginoong Diyos. At ang sabi po sa Bible, for where your treasure is, there your heart will be. Kung saan nandun ang kayamanan mo, nandoon ang puso mo. Ibig sabihin, ang indicator kung nasa ang puso mo, saan mo nilalagay ang kayamanan mo, kapatid? Sinasarili mo lang ba? Nandun ang puso mo, sa sarili mo. Sarili ko lang to, wala kayong mapapala dito kahit ang Diyos. Kung nagbibigay ka sa Diyos, nasa puso mo ang Panginoon. Nagbibigay ka sa kapwa mo. Dahil mahal mo, hindi mo, naku, napakahirap bigyan ng taong, di mo mahal. Tama po ba? Nagbigay na ba kayo ng, na magandang bagay sa kaaway nyo? Sakit ng ulo, pastor. When we are talking about blessing, the least that we could think are those that we do not love. Ano po? To those whom we love, we really give to them. Di ba? Nagbibigay ka sa mahal mo. Ang hindi na mahirap yun, ha? Kasi mahal mo. At kung nasa ang kayamanan mo, nandun ang puso mo. Ano po? Kaya mga kapatid, ngayong umaga, maging bukas po ang ating puso't isip sa pagbibigay. Dahil, tingnan niyo po, ang totoong kayamanan ay nasusukat saan po? Not by how much you have, but by how much you give. True wealth is measured. Pakinggan niyo po ako. True wealth is measured. Not by what you have. Everyone has. But the bottom line is, the difference is, gaano ba kalaki yung ibinibigay mo? Sa kapwa mo, sa Diyos mo. It's not about what we have. It's about what we give. True wealth is measured not by what we have, but how much we give. Doon po yan masusukat. Kaya ngayong umaga, para maunawaan natin at maisapamuhay ang giving, see it as an honor. Tignan mo to bilang malaking karangalan. Hindi ito kabigatan o kawalan. See it in the light of eternity. Tignan mo to na ang pagpapala, hindi ka natatrap nito. Bagkos ito po ay nakakaabot hanggang sa langit ang ating blessing. At pangatlo, tignan mo ito na isang paraan para ipahayag mo sa Diyos ang pagmamahal mo sa Kanya. Tignan mo ito ng ganun. Pag ganun na po natin ito nakikita, mga kapatid, pag ganito na natin ito nakikita, hindi na mahirap sa atin.
magiging kusang loob sa atin to, magiging kaligayahan natin to. Amen ho ba? Hindi mo kalungkutan to, hindi mo kabigatan to, hindi mo kawalan to, magiging kaligayahan mo to. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. At magtatapos po ako dito. I have a quote. Nung pinag-aaralan ko to, ito po ang naintindihan ko. The greatest blessing is found in giving. You want to find the greatest blessing in life? The greatest blessing is found in giving. Not when you have achieved it, but the greatest blessing is found when you give it. Doon na siya nagiging great blessing when you are able to give it. The greatest blessing is found in giving. Be open to giving. Tumayo po tayong lahat. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos. Magpasalamat po tayo sa Kanya. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Sambahin po natin siya. Tandaan natin, siya ang pinagmumula ng lahat ng pagpapala sa buhay natin. Amen po ba? Sige po, palakpakan natin ang Diyos. Sambahin natin siya. Hallelujah. 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 Come on, church. Can you lift those hands for Jesus? Hallelujah. Let's worship Him. Hallelujah. Hallelujah, God. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect, God. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. Come on, lift up your voice. Hallelujah. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect, God. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. When I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Hallelujah. Just continue to worship the Lord. Pasalamatan po natin ang Diyos sa lahat ng pagpapalang ibinibigay niya po sa atin. And let's thank Him today for His word. Heavenly Father, we thank you. Salamat, you're a good Father. Sabi po sa Bible, every good and perfect gift comes from our Father in heaven. So Heavenly Father, we thank you for all the blessings that we have received from you. And for reminding us today, Lord God, that we are not empty-handed, Lord. Kaya Lord, parte ng aming pagsamba ay magbibigay kami sa iyo. Tutulong kami sa kapwa namin. Magiging generous kami tulad mo. Today, we are opening our hearts and our minds to giving. Because Lord, to those who give, they will always have more. Ang mga taong nagbibigay ay lalong tumatanggap ng marami. Naniniwala kami, hindi kasayangan ang magbigay.
sapagkat ang Diyos na nakakakita nito ng pinagmumula ng pagpapala ang lalong magbabalik sa amin ng higit pa. Hindi kami nawawalan, hindi kami nalulungkot, hindi kami nabibigatan, bagkus naliligayahan kaming magkaloob. Magbigay, Panginoon. Sapagkat nakikita po namin ito'y malaking karangalan, Panginoon, na kami ang nagbibigay at hindi kami ang tumatanggap. Lord, kami ang nagbibigay ng karangalan sa iyo sa mga ibinibigay namin, Lord. At ang binibigay namin galing din naman sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat. At Lord, hayaan niyo po na maunawaan namin, Lord God, that we are but for a while here on earth. Do not allow us to be trapped by our treasures, but instead, let it transcend to eternity, Lord. Hayaan mong maibilang ito pagdating sa kabilang buhay, sa iyong kaharian sa langit. Anumang aming ibinibigay, pinahahalagahan mo. It touches your heart, Lord God. And it reveals our heart when we give. Because this is our way of showing our love to you. Panginoon, nawa makita mo na mahal ka namin. Higit sa mga pagpapalang binibigay mo sa amin. Matagpuan namin ang greatest blessing sa giving, Lord God. And we are already a giver, Lord God. We have truly found a greater blessing, Lord. A great blessing. Today, I pronounce blessing upon your people, Lord. Patuloy mong pasaganahin ang mga anak mo, pagpalain. Ang kanilang negosyo, kabuhayan, kalusugan, pagpalain mo, Panginoon. Ang kanilang tahanan, dulutan mo ng galak. Proteksyonan mo sa kasamaan ang kanilang tahanan. At maghari ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hindi sayang sumamba kami sa iyo ngayon. Naniniwala kami, lalabas kami sa lugar na to. Bless na bless kami, Panginoon. Bless na bless kami. At binibigay namin ang lahat ng papuri sa iyo. Lahat ng mga problema namin, iniiwan na po namin sa paanan mo. Lahat ito, iniiwan namin na may buong tiwala sa iyo. Salamat po. Sambahin ka, purihin ka, ngayon at magpakailanman, O Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen at amen.